naman, babangon na sa kama. Magsisipilyo ba o kakain muna? Maghihilamos o maliligo na ba? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Magbibihis na ba o mamaya na? Mamamalengke na, ano kaya ang pwedeng ulam? Mamamasahe o maglalakad na lang? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa araw-araw makakasama ko. Di man masabi ng salita, ikaw lamang ang minamahal ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Because every day is Tuesday. Umaga na naman, babangon na sa kama. Magsisipilyo ba o kakain muna? Maghihilamos o maliligo na ba? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba
ba ng buong araw? Ikaw ba rin ang pipiliin ko? Di sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Bibihis na ba? O mamaya na, mamamalay ka na, ano kaya ang pwede kulang? Mamamasahe o maglalakad na lang, di makapili sa mga desisyon. Ngunit isa lamang sigurado, ako pa rin ang pipiliin ko sa haba ng buong araw. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Morning po. It's about sa nandiyan niya. I'm sorry for the delay. Okay. It's Tuesday. Tuesday. Ikaw lamang ang pipiliin ko sa araw-araw, makakasama ko. Di man masabi ng salita, ikaw lamang ang minamahal ko. Hello, baba na po sa outside. It's another day and it's the last day of the month. Wow, tapos na po on January by this day. So, all to hindi na po New Year. Sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang Welcome po sa bawat sa. Hello, Ate Julie Halili. Enjoy. Hello, good morning. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Yung Josie Barleta, Ate Lisa Enriquez, good morning, and 8 others. Comment po para mabasa. Ate Nelia Clemente, good morning. Sister Gloria Cuenco, good morning. Yan, si Dwayne, kung nakikinig niyo si Dwayne, o baka may pasok na. It's Tuesday. Okay, sino pa may birthday ngayon? Last day of the month of January. At kahapon nga po, sinelebrate natin ang National Bible Day at meron po palang program. I hope na pala niyo po nakashare po sa ating timeline. Wala pala ako. Nakashare po sa ating timeline yung yung gawain na kung saan si Brother Manny Pacquiao ay Senator Manny Pacquiao ang huli nag-share. Ayan. Ayan, si Jean Elaine Cruz. Ayan, anak ni Ate Baby. Happy birthday. Kumaliligo na ba? Ayan, kasi po may birthday ngayon, pakibati na lang. Tapos po birthday ng Ninong Tony Garcia. Happy birthday po. At yun, sunod birthday ng January 31. Pakibati na lang. Sa yan, so yung Tuesday episodes po natin na pinalabas sa TV last year ay pinapalabas din po natin every Friday. So I hope you're catching up on it para mas maganda malinaw na panonood. Okay, anyway, so today let's come to God in prayer for another day. Tuesday. Magbibihis na ba? Thank you, Lord. Mamaya na, mamamalay ka na. Thank you, Lord. Let's pray. Thank you, God. Father God, salamat po sa umagang ito. Kami pinasama-sama muli on this Tuesday morning and last day of the month of January.
At salamat po sa unang buwan na sinamahan niyo po kami. At ngayon, alam po namin, so for the next 11 months, you will be with us as you promise that you will never leave us and you will never forsake us. Kaya ngayon po, as we come before you, Lord, I pray, Lord, na patuloy mo kaming ayusin, patuloy mo kaming patalisin, O God, at patuloy mo samahan ng bawat isa, especially sa anumang kalagayan ng aming mga buhay. I pray, Lord, na ikaw pong tunay na maging Panginoon at tagapagligtas ng bawat isa at tunay na aming maging gabay for the rest of the day and this incoming month also, O God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Amen. Okay. Ayan, so mukhang si Pastor po ay hindi natin makasama dahil po napagod sa pagigings kahapon. So I officially welcome you to Every Gising is a Blessing. Amen. Dahil matagal po kaming hindi nakapaglinis dahil sa halos dalawang linggong medyo off the house. Ayan, at nandiyan po si Sister Step. Hi, Sister Step. I think ngayon ang alis niya. So, pag-pray pa natin siya mamaya sa kanyang pagpunta sa Canada. Wow. So, ayan, I think sa Canada ba tong andi ba sa North sa North America to, yung nakita nating background, yung Borealis na sinasabi nila. I don't know if it's in Canada or somewhere somewhere in the north. Yan yung mga green lights na nakita tuwing gabi. Napakaganda raw niyan. Anyway, so Kuya Ronald Australia, good morning. Mr. Nena Santos, good morning. Yan, 16,000 and counting. Cortez family, good morning. Pastor Amante, si Cortez at Sorosena, good morning, good morning. Okay, so yan. So kahapon po ay natapos natin ng isang short series about the Word of God. Dahil nga po National Bible Month, ngayon po last day nga po, kahapon nga po National Bible Day. At ang pinag-play nga ni Senator Manny Pacquiao kung napanood po kayo kahapon, ay nawa maging national holiday po ito. Talagang kilalanin na ang Bible ay napakalaga sa ating buhay. So let's pray na mangyari po yun para talagang magkaroon ng, dahil I think tayo lang din yata sa buong mundo ang merong ganitong focus sa Bible. Yan, at it will really help us a lot na talagang mas maging maayos ang ating bansa. Although marami pang dapat ayusin sa ating bansa, pero at least, yan sa isip ko lang. Nasisimulan na yan by mga ganyang batas na talagang makakatulong upang tayo po ay mas lalo malapit sa Diyos. So pagpili po natin na magkaroon ng katuparan yan na tayo po ay magkaroon ng national holiday regarding the Word of God. Yan. Okay, so si Senator Manny Pacquiao ngayon, si Senator Joel Villanueva nag-push niyan. At kahapon nga po, ayun, na may program sa timeline ko yata yan. Sinare din natin sa marami. So, pwede mo ma-replay. Yan, andyan din po sa Gary Balenciano. At namigay kahapon sila na limang ticket to Israel for expense paid. Wow, sana nandun tayo. At kahapon din po, binati natin si Bishop Noel Hernandez na sa Thailand naman sila ngayon. Yan, kung nag-aalis ng mga tao ngayon sa sa bansa abroad. So hello po sa lahat. Pastor Marita Torres, yan si Pastor Marita, napunta na po yan sa USA. At Vicky Angeles, good morning, good morning. Yan, good luck daw. Hindi tayo good luck, God bless lang. Ayan, Godspeed. Okay, so let's have a recap ng ating pinag-aralan sa nakaraang 4 days, the importance of the Word of God before we start a new series na konektado pa rin sa ating team for this month. Yan, nandiyan pa ba si Sister Tinjoy to help us recap
what we have learned. Hello, hello. Yan, so kung walang recap, ako na po mag-recap. The importance of the Word of God. So, apat na bagay po yan. I think si Barry Ronald, pinapost niya po yung mga screenshots. So, kung nakuha niyo po yan, ay apat na bagay po yan na makuha natin. Number one, the Bible helps us about our theology. Yan, about our theology, our belief in God. Yan, yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Marami na pala. Ito na pala. Tatlo lang yung kanyang nakuha. Apat po yun eh, actually. Ano hindi mo nakuha, Team Joy? Absent ka ba? Absent ka. And the Bible help us. Yan, sandali, pakita na natin. And the Bible helps us to learn theology. Yan, number one. So we know about God. Theology is the study of God. So number two, the Bible helps us to recognize false teaching. Kaya nga po marami nag-share sa social media, marami tayong naririnig. Kung hindi tayo maalam sa salita ng Diyos, madali tayo madadaya, makiligaw. Number three, the Bible helps us grow spiritually strong. Yung malakas. Kaya nga itong ating spiritual food. Parang kumakain tayo ng mga pagkain na physical, ay napakalaga na tayo rin tayo kumakain ng pagkain spiritual. Yan. Okay. Ang ginakuha ni Team Joy ay yung unang-una. Yung unang-una di mo nakuha. At ang huli, ito nga, the Bible helps us to know and understand God's will. Okay, yan. So, ayun, tama na si Ate Team Joy. Nagkaroon na ng memory gap. Anyway, so ngayon po, magsimula tayo ng bagong serye. Patuloy pa natin kineconnect sa ating team for this month, for this year. On Fire for God. Na-share na natin to sa annual meeting. Pero ngayon gusto natin isasahin to so that throughout the year, most of that ay talagang ipupush natin. And Ate Josie De La Rosa, good morning. Yan salamat din po sa pagbati ni Josie. Yan, wala pa po sa pastora. Kaya sana makahabol. Dahil napagod nga po kahapon. Yan, thank you po. Okay, so we'll start a new series for today. Actually, naririnig na natin yung mga topic niyo, yung mga mababanggit dito, pero just the same, maganda pa rin talagang paalalahanan tayo. Dahil it's very important for us to really be on fire for God for this year 2023, especially being our theme. At hinahanap ko yung PowerPoint. Ayun. So, night. On fire for God, at ang tingnan natin for this month, na last day na ngayon, is ignite the fire. So, we will share to you for the next 9 days, 9 blazing hot methods to remain on fire for God. Wow! 9 blazing na hot pa methods to remain on fire for God. And so, handa na po tayo. Good morning po, ako po si Dwayne. Hello Dwayne. Namimiss natin ngayon si Dave. Tingnan nila na mukhang di natin ng English. Marami tayo namimiss sa ating educating. Sana po makabalik sila. For some reason, still, I believe na kung nag-replay man kayo, hello po. Kamusta na po ang mga ating replay? Okay, so 9 blazing hot methods. So siyam na mga kaparanan to para tayo manatili sa apoy para sa Diyos. Amen. To remain on fire for God. Kasi nga po, madali mag on fire for God eh. Diba? Yung madali biglang magsiklab, di ba? Yung nagsigara, biglang sumiklab.
Pero ang problema, kung ito'y mananatili, how to sustain the fire. Na pag-aralan natin last time, di ba, nasa altar of God in the Old Testament, ang utos sa kanilang ng Panginoon ay kailangang manatili ang apoy. So according to your study, the fire that was lit there by God, nang siya mismo ang nag-apoy nito, ay nagstay for 800 years. Oh, wow. At namatay lang po siya nung sinakop na ng Babylonia ang Israel, and then namatay na nga po yung apoy, nasira na yung templo, kinuha yung mga censer and all that. Yan. Hello po din. Oh, Pastor, sabi ni Dwayne. Ayan, okay. Diba, ang dami natin batang, yan, wala pa si Pastora, no? So, lagay po natin si Pastora. Miss nyo. Habang wala pa siya. Mali. Hmm. Hmm. Yan. So, sama pa yan si Pastora sa usapan. Okay, kung wala pa po siya, dapat hindi siya ma-miss. Okay. So, hello, Mami. Kumusta ka na? Anyway, ayan. Ate Melania Pili, good morning. Ate Presi Kagiat, good morning. Welcome, welcome po. Yan, 20,000 and counting na po tayo. Ate SB Reyes, hello po. Yan, good morning daw po. Sabi ni Peya, hi Peya, good morning. By the grace of God. Dinutungan ba ni Peya? Okay, so yun po, simulan na po tayo sa ating bagong series na 9 Blazing Hot Methods to Remain on Fire for God. So, by this series, I hope na tayo po encouraged to be on fire for God, manatili sa pag-apoy sa Diyos, especially for this next 11 months, ng last day na po ngayon ng January. Okay, so number 1 po, sinasabi ng Diyos tayo manatili sa pag-apoy. So, we need to sustain every fire we have, at yung andak-andak na yan ay pag-alabin, gawa ng paraan para manatili yan. So, number 1 po, very timely din po sa ating celebration ng National Bible Month, being the last day of the month, ay feed the flames with the Word of God. So, napapakita natin madalas yan. So, can you comment down below? Feed the flame with the Word of God. Feed the flames with the Word of God. Pinasalita ng Diyos ang dapat patuloy ang panatilihan. We need to say, the more na tayo po ay nasa salita ng Diyos, the more na masusustain ang apoy na meron po tayo. So feed the flames with the Word of God. So comment down below para po tayo po ay lalong magstay sa Word of God, stay in the Word, live by the Word. There's life in the Word. Talagang tayo po manatili. Kung gusto natin masustain ang apoy ng Diyos sa ating buhay, ay napaka-importante ng salita ng Diyos na siya magsusustain ito. Sabi nga ng Matthew 4:4 na nasa natin dito, Jesus said that man should not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Wow. And there's one thing that will sustain us really in this life, hindi lang po sa physical, na kung saan marami po talaga doon lang na-focus ang buhay nila, ang physical na bagay, sa mga bagay na pansamantala. Pero yung mga magtatagal, yung talagang manatili. Sabi nga ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away, will not pass away. So, ganun din po ang kailangan. Kung gusto mong kung ayaw mo mag-pass away kaagad, huwag ka magpasaway. Kundi ang salita ng Diyos ang magiging dalan para hindi ka agad mag-pass away. Amen? Yan. Feed the flames with the Word of God. Wow! So, napaka-importante na talagang tayo po ay babad sa salita ng Diyos,
expose sa salita ng Diyos. Kaya nga, encouragement din natin, salamat sa social media. At least, once in a while, we put verses that mabasa mo lang at a glance, papasok na kagad sa spirit mo yan once na nabasa. So, making that a practice. Salamat po sa mga share ng mga verses in the, sa kanilang mga timeline. Kaya kahit mabilisan, mababasa ng katsino. Yan, napakalaking bagay. Yan sila ng Josie, at sino pa mga nagpo-post yan, si Tim Joy, at malaking bagay po yan dahil that will help somebody to be sustained in his fire for God. Yan. So, ang Word of God ang tuloy nga sustain para lalong mag-apoy ang ating buhay sa Panginoon. And everyone say, Amen, Amen. And now, hindi natin pinag-usapan yung ano lang yung araw-araw na binabasa mo. Of course, that will help yung makatulog ka. Pero pinag-usapan niya natin dito, yung talaga ikaw ay gutom at talaga nagsasaliksik ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos ay nangungusap sa mga pages. So, hindi lang po yung just reading. Of course, that may power na rin po yun. Pero mas makapangyarihan, mas merong pag-aalab ng at simula sa ating puso. Kung tayo nga po ay nagsasaliksik, talagang eager tayo na matuto sa salita ng Diyos, talagang parang parang hindi mo kayang bitawan ang salita ng Diyos hanggat maaari ay talagang magbabad ka sa salita ng Diyos. Amen? So, napaka-importante na kung nababasa tayo ng salita ng Diyos in that just passive reading but actively involved na talagang tayo po ay lumilimip, talagang you're getting there. Kumbaga, you're putting your place in that scenario kung ano may binabasa natin. Isang halimbawa nga po yan, nung si Jesus Christ ay naglalakad sa Emmaus after his death, ay may dalawang disciples na naglalakad, nag-uusap, at sabi ng Bible ay meron sumabay sa kanila. Tapos nag-uusap ka sila patungkol kay Jesus, at ang ginawa ni Jesus Christ ay in-explain from the Old Testament, from the Bible at that time, kung anong dapat mangyari. At sabi ng Bible, itong sabi ng Bible sa dalawang naglalakad sa Emmaus. Naputol. Anyway, so sandali lang po. Yan, meron po naglalakad na disciples sa panahon yung si isa pangalan Cleophas and then another disciple. Pero ito sabi nila, hindi po, hanapin ko lang, nawala. Okay. Pakinig muna po tayo ng music. Wala po yung aking verse.
Yan. So, ito, yung nga po, habang naglalakad yung isang pangalan po ng disciple sa Cleophas, and the other one is unnamed disciple, sabi nila, habang sila naglalakad, nagkagulo. And just like the disciples on the road to Emmaus, who had their hearts blazed when the scriptures were explained to them by Jesus. Sabi sa Luke 24:32. We need to dig into the scriptures and allow the Lord to start explaining the scriptures to us as well. Yan. So, sabi nga ng dalawang disciples, sila po ay nung naglalakad, sabi na, our hearts strangely warmed when Jesus Christ start talking to them about the scriptures. So sabi na, ibig sabihin na ba nagsasalita si Jesus habang pinapaliwanag ni Jesus Christ ang dapat mangyari sa kanya, ano sila mismo ay nag-aalab ang puso nila. Kumbaga habang naririnig yung salita ng Diyos, something is happening within them. Sana po ganun din po ang naranasan natin every time we listen to the Word of God, na na talagang nag-aalab, na aapuyan tayo ng salita ng Diyos, na na tunay na dapat ganun nga po talaga mangyari. Ayan, so ayan, nagkamali. Yan, sabi ito, they said to each other, "Didn't our hearts burn within us as he talked us on the road and explained the scriptures?" So sila mismo ay nag-aalab ang kanilang puso. And I do hope na ganun din po ang ating naranasan sa ating pagkikinig ng salita ng Diyos, every time we read the Word of God, talagang yung apoy ay nananatili yan sa atin. Nag-aapoy tayo, nag-aalab ang ating yung ating mga puso para sa Panginoon. Yan, ito ipakita ko lang po yung verse. Naburo po yung mga verses nila ko dito. I don't know why. Baka na hindi na save. Ayan. Ayan. So, ayan. Ito po yung sabi nila para from the scripture, babasa po natin. Sensyo na po. Natataganda natin. To each other, Luke 24:32. Oh dear. They said to each other, ada buhay. Ito lang sarili buhay ang computer ko.
Let our hearts burn within us as He talk with us on the road and explain the scriptures to us. Yan, so nag-aalab ako ng mga puso sa pakikinig pa lang kay Jesus. Diba, may mga word of God na narinig tayo na talagang wow, talagang hindi ka mapakali dahil there's so much fire, there's so much rema, there's so much life in that word na narinig natin. Even as we read the word of God, di ba? For example, as I go to the word of God, kapag may bagong talagang napapawawa ako sa mga revelation na dati hindi ko pa alam, and then there's so much push, talaga nagkakaroon tayo ng apoy sa salita ng Diyos. So can you comment down below? My heart burns for the word of God. Yan. Ang aking puso ay nag-aapoy para sa salita ng Diyos. Yan, my heart burns for the word of God. Yan, kung ayaw natin masunog sa apoy na tutupok sa atin for judgment, pero ang gusto natin ay tayo po ay mag-apoy sa salita ng Diyos, sa Panginoon. So my heart burns for the word of God. Yan, sabi ng Diyos, if you on fire for God, at maraming apoy. Yeah, my heart burns for the word of God. So let it be like that. Katulad ng disciples nila, our hearts is burning from within as they listen to the word of God. Wow. So yun nga po sana po ang maranasan natin sa buhay natin, even at this moment, na kung tayo ay na kung paano tayo ay talagang pinag-aalam ng Panginoon para po sa kanyang salita. At isa pa pong scripture, yung ating pinaka-verse for this month, Jeremiah 20:39. Nakita ko lang din. Nabura po kasi yung aking ginawa. Yan. Pero di po natin to kasi ito rin po talaga yung magsasabi na ang ating puso ay talaga nag-aalab sa Panginoon. Sina? Okay. At Jeremiah 20:39. Nine ba? Sorry, 9 lang yata. 9 pala, 9 po. Jeremiah 20 verse 9. Sabi dito, but if I say I will not mention His word or speak anymore in His name, His word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in, indeed I cannot. So hindi niya pwedeng yung ating verse for this month, hindi natin pwedeng pigilan, di ba, yung salita ng Diyos sa atin. At ganun nga po, dapat kung gusto natin masustain, ang apoy sa atin ay yung word of God talaga ang magsusustain yan. Ang word of God talaga ang tunay na magpapaalab lalo ng ating pagmamahal sa Panginoon. Yan. Okay, so pakita natin yung verse na yan na tunay mas lalong magpapaliwanag how the word of God will really feed the flame in our life. Yan, sabi ng Jeremiah 29. Yan, so yun na ba magdagdag ng text? Yan, kasi na-copy paste lang. Yan, last verse po natin for this day. Jeremiah 20 verse 9. Yung ating pinakating verse for this month. But if I say I will not mention His word or speak anymore in His name, His word is in my heart like a fire in my bones. Shut up in my bones. I am weary of holding it in. Indeed, I cannot. Sabi ng ating rephrase version, hindi ko mapipigilan na mag-apoy ako sa from within. Yung word of God ang magiging dahilan para lalo ako mag-alab sa Kanya. And so, His word is in my heart like a fire. Yung salita ng Diyos ay nasa puso natin katulad ng apoy na tunay na magpapaalab sa atin. Dahil you cannot hold on it, hindi mo mapipigilan. You will not just spit and quench the fire that is inside of us. So I pray that meron tayong mga ganyang apoy sa ating buhay na talagang hindi ka mapipigilan dahil nag-aapoy ka talaga. Sabi nga, kung nag-aapoy ka, ay makikita yan, mahahalata, malalaman na nag-aapoy.
So let us be on fire for God, especially to the Word of God na siyang talagang magpapatuloy na magpapaalam sa ating buhay, masustain. Kaya nga kung ikaw ay nagbababad sa salita ng Diyos, the more na mananatili ang apoy ng Diyos sa ating buhay. So hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng ma-hype ng ating mga gawain, ng praise and worship, ng ating ng mga nangyayari sa paligid natin. But the Word of God, our personal intake, and even sa mga Word of God na narinig natin sa social media, sa Sunday services, na hindi natin pinapalagpas, di ba? Yung nga po yung dapat maging attitude natin na hindi natin pinapalagpas yung salita ng Diyos na naririnig natin. Kaya nga po, we're trying to work out kasi nga po, iba na po yung ating sistema ngayon sa church. Hindi na po tayo, ang live service po natin ay online service po natin ay between the services ng ating church at 9:30. So what we would like was for us to really go to the church, and then kung kayo makikinig ng online, talagang makinig po tayo and then share it para nga po parang sinasabi ng verse natin, hindi mo mapipigilan na ikaw ay magsalita, ikaw ay mag-share dahil nag-aapoy ka nga para sa Panginoon. Amen. So my heart burns for the Word of God. Sabi pa ng Jeremiah 20 verse 9, His Word is like a fire that is shut up in my bones. Talagang nag-shoot up, talagang nag-aapoy, kumbaga talagang kita natin yung mga sumasabog, yung talagang lumalabas yung apoy dahil nga hindi mapipigilan. His Word is in my heart like a fire. Yan. So can you comment that down below? His Word is in my heart like a fire. Ang salita ng Diyos ay nasa puso ko, tulad ng apoy na hindi mapipigilan. Apoy na talagang kailangan ito ay maibulalas. His word is in my heart like a fire. Yan. So let that fire really be much alive in us. Yan kung paano ngayon pinag-alarm na po ang ating prayer time. I hope meron po kayo nakuha sa ating first point ng 9 hot blazing methods to remain on fire. Feed the flames with the Word of God. So His Word is in my heart like a fire. Yan, mag-iapoy na talagang you cannot help yourself but to share the Word of God by all means, and really every time we have the Word of God in our life, lalo itong nagpapaalab, lalo ito nagbibigay ng sustain ng ating pagmamahal sa Panginoon. So let's pray. Tayo po yung natin mag-apoy sa Panginoon in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na kahit man ang nangyari sa aming buhay, Lord, di kami mapipigilan ng anumang sitwasyon because of your word, Lord, that sustains us, that makes us alive, Lord, that is like a fire that is shut up in our bones, O God, that talagang ito ay nag-aalaw, nag-umalapas upang tunay mapahayag yung kapangyarihan. So Lord, right now, let the Word of God just dwell in us richly, Panginoon, katulad ng sinabi ni Pablo, ang karunungan mo, ang patuloy mong pangusap, ang tunay na siyang maranasan ng bawat sa Lord. Hindi lang po yung as just we read along, kundi talagang bawat word nagkakaroon ng buhay, tumatalon sa mga pahina ng aming mga Biblia o sa aming mga cellphone, and that is something that is alive and the word of God is sharp, Lord, alive, and it's piercing to our hearts, piercing to our bones, O God, inside our lives, O God. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, for the word that you are placing in us. So Lord, right now, as we come before you, ay ang naniwala rin po kami sa inyong mga pangako sa salita ng Diyos, Lord, na ikaw nga po ay tunay na tumutupad sa inyong mga pangako. So I do pray, Lord, ano man aming mga kalagayan ngayon, Lord, yung mga prayer requests na maaaring bibigay po ngayon ng aming mga kapatiran, Lord, I pray that you'll just be with us. Sige po, you can comment down your prayer requests at tunay na tayo po ay maniwala sa salita ng Diyos, and we can say amen. Ibig sabihin po ng amen, you just don't agree with what I'm sharing, but you're saying, Lord, na you just don't say na it's good, but you are agreeing. Naniwala po tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos.
Amen, amen. So Lord, patuloy pa kami nanalangin sa lahat ng mga concern namin, lalo ngayon para kay Step na ngayon pa ililipad na sa papunta Canada. I pray na samahan mo po siya, ingatan at tunay na gabayan, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga gagawin, Lord, especially sa lahat ng proseso na dadaanan niya sa immigration, sa ano pa mga testings, Lord, at sa mga protocols. I pray na ikaw nga pong tunay na sumama sa kanya. At even PJ na nasa Canada na, I pray, Lord, na talagang patuloy siya maging matatag, maging malakas, Panginoon, sa family, Lord. Even kay 30, oh God, na siya din ay maingatan mo sa pangalan ni Jesus. And even na pangbuong pamilya ng De La Rosa family in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Yes, oh God. At even bang may birthday ngayon, I pray that you just bless yung nag-birthday at celebrate ng kanilang mga anniversary. Ito niya po ni Pastor John Pagdanganan at ang kanyang asawa kahapon, Lord, I pray that you just bless them even more sa kanilang pagsasama. At I pray na patuloy nga pong ikaw ay magpala sa lahat ng mga buhay nila. At kaya nga po, we just celebrate them, mga nag-anniversary na kasal at mga nag-birthday, especially sa araw na to, in Jesus' name. In Jesus' name, thank you, Lord Jesus. Amen. Praise God. At lahat po ng aming mga kapatiran nandito ngayon, kung ano man po mga pangailangan namin, hindi man namin na ma-comment, but you will just bless our families, Lord, our loved ones, sa mga relatives namin sa father and mother side, at even kaligtasan, at patuloy na provision, at patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat sa Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. So particular nga po namin, hindi ko pray, yung mga may sakit, Lord, na patuloy mong palakasin, ito niya aming mga nababanggit, si Brother Henry, patuloy mo palakasin, si Patatagin at si Sister Dalia, Lord. Salamat po pa ng alibilib na magkakaroon ng mas magandang patotoo ang mga darating na araw, Lord, as we hear from you, O God. In Jesus' name, O God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. At dinadalang din po namin ng simpa pang may sakit, Lord, hindi man namin mapanggit ang pangalan, but you know them, Lord, you just heal them right now and touch their lives sa pangalan ni Jesus, O God, in Jesus' name. Even nga yung aming mga, dahil nga po, we're talking about the Word of God, I pray for the cell leaders, for those who are teaching the Word of God. I pray that dumami po sila at marami pa po ang tunay na maiakay namin, Lord, na lalong lumalim at mapakalapit sa iyo. In Jesus' name, I pray, Lord, na ikaw po sumama sa bawat isa, Lord, even throughout this day, Lord, na magkakaroon kami ng gawain, Lord, mamaya meron kaming quarantine training, meron kaming mentoring, Lord, I pray na you will send leaders so that tunay na maging maayos ang lahat sa pangalan ni Jesus, O God, in Jesus' name. Yes, O God, yes, Lord. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong kapangyarihan na patuloy na kumikilos sa aming buhay. At patuloy nga namin ikaw ay paglilingkuran, Lord, sa aming mga salita, sa aming mga gawain, na maging sentro ang aming buhay sa salita ng Diyos, in Jesus' name. Thank you, God. And even our businesses, ng aming mga business, Lord, pagpalay mo po kung ito yung mga business ni Ryan, oh God, ni Richard, Lord, at yung mga food business, katulad kay Kuya Larry, yung sa AJ, Lord, at sa mga business, Lord, I pray na bless them, Lord, let them be blessed for your glory, O God, at tunay nga, mapatunay mo na you are a good God, Lord. Lord, patuloy, katulad nga rin po ang prayer request ni Diyos rin. Nag-pray po namin spiritual growth na ni Edward Cortez Acevedo, Helio Barleta Mercado, Michael Arnel Mercado, at Michael Joshua Mercado, in Jesus' name. At si Toby Barleta, oh God, in Jesus' name. Lord, even ang prayer request Sister Nene, na si John Michael Santos, healing, in Jesus' name. Lord, heal them sa pangalan ni Jesus, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Dahil nga po ang tunay na may pangako na you will never leave us, you will never forsake us, and you will heal, Lord, ang aming mga sakit, Lord, as you promised, in Jesus' name. In Jesus' name, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. At tunay nga namin pupurihin ang iyong pangalan, Lord, at patuloy namin sasambahin ang iyong pangalan, O God. Dahil ikaw nga tunay hindi nagbabago, O God, sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Yan, nagbabago ang lahat, Panginoon. Yan, pero hindi ka magbabago, Lord. Thank you, Lord.
Salamat sa ibang babalik namin sa lahat ng kapunihan at kalwalatian. Dahil nga po ikaw ay mabuting Diyos at sa iyong mga salita kami patuloy na mananangan at patuloy kami mag-aapoy para sa iyo, Panginoon. For this we pray and everyone say, Amen, Amen. Praise God. Woo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa bawat isa na nakasama namin on this Tuesday edition ng Every Gising. Umaga na naman. Yan, sa pangalan pa ni Pastor Maricel. Yan, hopefully tomorrow makasama natin siya by the grace of God. Magkita-kita pa rin tayo dito pa rin. Alas 8 ng umaga, alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa Every Gising is a Blessing. God bless, God bless. Hello, Bea. Shalom, shalom. Godspeed, Steph. Pipiliin ko haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Magbibihis na ba o mamaya na? Mamamalengke na, ano kaya ang pwedeng ulam? Mamamasahe o maglalakad na lang? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa araw-araw makakasama ko. Di man masabi ng salita, ikaw lamang ang minamahal ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Because every day is Tuesday.